Muling nagpaalala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na posibleng maulit ang nangyari noong manalasa ang bagyong Ondoy sa bansa. Ngayong inaasahan ang pagpasok ng tagulan, pag-iral ng habagat at may kasama pang El Nino. Ayon kay Ms. Ana Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, hindi nila layong takutin ng publiko kundi nais nilang bigyang babala ang lahat para makapaghanda sa posibleng mangyayari kapag naulit ang kahalintulad na senaryo noong Ondoy. Hindi naman po kami nananakot, but yun po, may mga ganong possible scenario. Kasi noong 2009, Ondoy, September, El Nino din po yun. Nagsisimula yung El Nino noong time na yon, mga around September din kami nag-issue ng first El Nino advisory, and then after 2 weeks, nagkaroon po tayo ng Tropical Storm Ondoy na naging ganun yung mga rainfall event. So, may mga ganun pong posibilidad. Kaya anytime po yung mga scenario na ganun ay kailangan din po maging handa po tayo. So, wag naman sana, pero may possibility. Hindi nawawala po. Ipinaliwanag ng ahensya sa pagpasok ng habagat, mas magiging madalas ang mga localized thunderstorm at matinding buhos ng ulan sa maikling panahon. Kapag umabot sa 7.5 mm per hour ang lakas ng ulan, itinuturing na ito na heavy rainfall na posibleng magdulot ng pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar at patag na komunidad. Samantala sa panahon naman ng tag-ulan, mas inaasahan ang pangmatagalang pag-ulan dahil sa mga low pressure area at mga bagyo. Ipinaliwanag rin ng PAGASA na batay sa historical records, bagaman mas kakaunti ang inaasahang bagyo kapag may umiiral na El Nino, mas mataas naman ang tsansa na ito ay malalakas o nasa kategorya ng typhoon hanggang sa super typhoon. Dahil dito, pinayuhan ng PAGASA ang publiko na maghanda sa anumang posibleng senaryo, lalo na't nagiging mas madalas na ang mga enhanced habagat events na nagdudulot ng biglaang pagbuhos ng ulan o kaya tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 9 hanggang 13 bagyo pa ang posibleng pumasok sa bansa mula Hunyo hanggang Nobyembre ngayong taon, habang nasa 10 hanggang 15 bagyo naman hanggang sa Disyembre. Bagamat mas mababa ito kaysa karaniwang bilang ng bagyo sa Pilipinas, binigyan diin ng PAGASA na hindi dapat magpakampante ang publiko dahil maaaring mas malalakas naman ang mga bagyong mabubuo. Kaugnay nito, pinayuhan din ng mga magulang, paaralan at mga komunidad na maghanda para sa posibleng pagbaha at mga sakit tulad ng leptospirosis na karaniwang lumalaganap tuwing tag-ulan. Hinikayat din ng PAGASA ang publiko na tumutok lamang sa mga lehitimong impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng fake news upang mas maayos na makahanda sa posibleng epekto ng tag-ulan at mga bagyo. Nia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon.